Yo, time check. It's 5:28 a.m. Mag-morning walk tayo. Let's go for 10 kilometers. Power ups muna tayo. Una pala sa lahat, maghihilamos muna pala ako. So, mag-coffee lang tayo. Not sponsored. Ubusin lang natin to ng napakabilis. Not sponsored. Nakakatamad ubusin yung kape pag nagmamadali. Napakainit. Wala kasi akong ice. Kaya hindi ko siya malamang malalagyan ng ice. Hey, what happened? So, mag-jacket lang tayo. For extra bulsa. Dami ko atong dadalhin. Parang ang dami kong dadalhin eh. Kaya kailangan na natin ng extra bulsa. Sa tingin ko, yun naman yung purpose ng jacket. Extra bulsa. Not sponsored. Not sponsored. Not sponsored. Not sponsored. Not sponsored. Dalhin na natin yung mic niya. Yo, it's 5:45. Yo, 5:45 a.m. Sa tingin ko matatapos ko to at least 2 hours. 2 hours bago natin matapos tong 10 kilometers. Tignan natin. It's 5:46. Let's go. .8 kilometers down. 1.8 kilometers down. 3 kilometers down. 3 kilometers down. And go. Light work. Light dog. Kilometers down. Yeah. 6 kilometers down. May get 1 hour na. Sasali na ba ako dito? Siguro sasali na ako dito, ano? Yeah. You need vitamin D. Vitamin D. You need the D. Wait a minute. Vitamin D. Ngayon mag-i-start lang tayo na mag-isa. Hoping someday magka-community tayo dito about sa walking. Yawan. Tignan natin anong mabibuild natin dito.
the 10-kilometer walker community. Ewan ko, wala pang name. Kailangan lang natin mag-start ng mag-isa. Then, tignan natin. Hopefully, dadami tayo. Seven kilometers down. Tignan natin kung kaya pa nating i-push. Lagpas 10 kilometers. Tignan natin. Yeah. So 8 kilometers down. Yo. Ow. Napansin ko lang na bakit all this or mga thunders yung mga nakikita ko naglalakad, nag-jogging sa labas. All this. Siguro kami nakita akong mga millennials, mga dalawa, tatlo. Dalawa tumatakbo. Yung isa naglalakad. Good job dun sa tatlong nakita kong millennials. Yung tumatakbo tsaka yung naglalakad. Good morning. Tatanungin nyo bakit walking lang ang ginagawa ko, ba't di ako mag-jog or tumakbo. Mas prefer ko mag-walk. Hindi kasi siya para sa akin. Para sa akin di siya nakakaubos. Kasi sa buong araw na to, sa buong day na to, ang dami ko pang gagawin. Sa experience ko kasi, pag tumakbo ako, lalo na ngayon, tsaka para alam nyo lang din, fasted ako naglakad. So black coffee lang ang tinake ko. Last meal ko is around 9 PM. Paggising ko, black coffee lang din, naglakad na ako. Kaya mas prefer ko ang maglakad kasi para sa akin mas makakasave ako ng energy. Search nyo man. Pero for me, ito yung effective. Ginagawa ko to na fasted ako. Okay, I'm 9 kilometers down. 9 kilometers. Last kilometer to go. Dumarami na yung mga sasakyan. Kasi nagsigisingan at saka halos gagawin na nila yung mga tasks nila or duties nila. Around 7:40 AM. Hindi siguro. Check ko. Okay, tama. 7:46 AM. Let's go, bitch. So 10 kilometers na tayo. Kaso ilang meters away pa tayo from home. So mag-exit pa tayo sa 10 kilometers. Medyo feel ko na yung legs ko. Anong gagawin ko? Egypt? Yeah, boy. No, dog. No. Nice. So, malapit na tayo makauwi. Ilang steps na lang, nasa bahay na tayo. Not bad. Yung 10 kilometers, I guess. Not bad, no? Kailangan ko lang tapusin yung mga kailangan pa tayong tapusin na duties for today. Then may leg day. May leg workout pa ako mamaya after lunch.
Pero bago ang lahat, tapusin muna natin yung mga duties natin. It's a good way to start your day. I started my day with a 10-kilometer walk. Ikaw, paano mo sinimulan yung araw mo ngayon? Ay, nako. Finally home. Tapos din. So, tapos tayong ilaw. Check natin kung ilang kilometers na natapos natin. So, natapos tayo ng 10.68 kilometers in 2 hours and 14 minutes and 35 seconds. Not bad, I guess. Bago ako tapusin tong video na to, may nakita lang din akong video. Ewan ko saan, sa Facebook ba or sa IG. May nakita ko na pag pressured ka daw, ang tamang gawin is beat the pressure. Well, for me it's about containing the pressure. Not beat. Wag takasan. Contain. Meaning, lahat naman tayo may pinagdadaanan everyday. May problems tayo kanya-kanya everyday. So, bakit beat the pressure? So, bakit kailangan takasan ang problem? Everyday mo lalabanan or everyday mong tatakasan yung pagsubok, yung problem, yung pressure. So, everyday. Di ba nakakaubos yun? Hindi ba nakakapagod? Talagang mapapagod ka. Kasi everyday mo siyang tinatakasan. Everyday mo nilalayuan. Talagang mapapagod ka. So bakit hindi contain the pressure? Kahit everyday kami dalang pagsubok, everyday kami dalang problems, matatapos yung day, kaya mo pa ding ngumiti. Kasi, ang thinking mo, ang pagsubok or problems ay part talaga ng buhay. Part lang siya. Hindi siya destination. Okay? Magiging part siya ng buhay mo at ng success mo. Kung ganun ang thinking mo, matutuwa ka kung may problema ka. Mag-overthink ka pag wala kang problem. Kasi pag wala kang problema sa mundong to, magtaka ka talaga. Magtaka ka talaga. Tanungin mo na yung sarili mo bakit wala kang problema. Imbis na grabe tong buhay na to, napakahirap. Bakit ako ang nahihirapan? Imbis na ganon, pwede mong palitan, tong buhay na to napakahirap. Paano ko kaya susolusyonan to? Paano? Binigyan ako ng problemang ganito, paano ko susolusyonan? Di ba? Alam ko mahirap yung buhay, alam ko mahirap yung buhay ko, alam ko may problem ako everyday, pero hindi ako nag-complain. Ang ginawa ko, naghanap ako ng solusyon. Nag-isip ako ng solusyon. Ito masasabi ko, 3, palitan mo. May step by step to. Change your mindset. Change the way you think. Sa mga bagay, sa mga sitwasyon, sa mga nakikita mo. Change your mindset. Change your thinking. Pangalawa, change the way you speak. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, na-attract mo yan. Katulad ng sinabi ko kanina, alam kong nahihirapan ako, alam kong may problem ako, pero ang sagot ko, ang tanong ko, ano kayang solusyon? Ano kayang gagawin ko? Hindi ako nag-complain. Hindi lumabas sa bibig ko, shit, napakahirap. Ayoko na. Hindi lumabas sa bibig ko yun. Ako, ganito ang thinking ko. Nasaan yung may problema ako? Asan pa? Bigyan niyo ako ng solusyon.
Kasi naniniwala ako, the more na madami kang problem, the more na madami kang masusolusyonan na problems, mas madami magbubukas na opportunities. Mas lilinaw yung path mo sa success mo. Ewan ko, pwedeng mali ako. Pero yun ang point. Lastly, change your actions. Connected na yan. Pag iniba mo, unang-una, iniba mo yung thinking mo, yung mindset mo, madadamay na yung the way you speak. Pag nagsalita ka na kasi, unconsciously, yun na yung gagawin mo. Kasi lumabas na sa bibig mo eh. Kasi kupal ka kung lumabas sa bibig mo tas hindi mo ginagawa. Para sa akin, bullshit ka. Hindi ako nakikipag-transact sa taong ganun. Yung alam kong kabullshitan ang lumalabas sa bibig. So ayun. Natapos din ang 10-kilometer walk, mahigit. Sa video na to, salamat sa pagsama. And sana may natutunan kayo kahit papano. Comment lang kayo. Ako, sasagutin ko kung may mga tanong kayo na pwede ako makatulong. Gamitin natin to social media na to connect. Di lang para entertained tayo everyday. Kundi gamitin natin to space na to para magkatulungan tayo. Sa kakaya ko, sasagutin ko kayo ng totoo. Totoong tao lang ako. Totoo lang ako sa mga taong nakakausap ko, nakasalamuha ko. Kaya as much as possible, magpapakatotoo ako sa inyo. So, mag-second coffee muna ako. And galingan nyo today. May mga taong naniniwala sa inyo, may mga taong umaasa sa inyo to succeed. So, huwag kayong titigil. Keep going. Keep winning.